Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na tayo with evidence. Ako, ito na kabibig. Nagsalita na ang Korte Suprema hinggil sa aplikasyon ni Boyeng Remulla sa pagka-ombudsman. Kalerki. Sabi ng Korte Suprema spokes on Remulla's bid. No ombudsman clearance, no nomination. O, eto kabibig ha. Baka sabihin nyo naman, gawa-gawa na naman yun ni Kabibig. Mahilig lang sa chismis si Kabibig. Oo, mahilig ko sa chismis, pero may ebidensya. Ngayong araw lang ito, Kabibig, after matapos ni Boyeng Remulla sa kanyang interview, nagsalita na ang Korte Suprema. Kawawa si Boyeng, no? Parang hindi type ng Korte Suprema si Boyeng. Tingnan nyo, kabibig, oh, yan, oh, nakita yun na, no? Oh, anong nabasa nyo? Oh, diba? Wag mong sabihin, gawa-gawa ko naman yan. Kabibig talaga marunong maggawa-gawa. Anong maggawa-gawa? Tingnan nyo. Supreme Court spokes on Remulla's bid. No ombudsman clearance, no nomination. Kalaki niyan. Ang laki niyan. Kita nyo naman, di ba? Don't tell me, gawa-gawa ko lang yan. So ano kaya ang mararamdaman ni Remulla ngayon? Ni Remulla. Yan ang pakiramdam niya ngayon. So, sabi dito, Supreme Court spokesperson Attorney Camille Sue Meiting said that an ombudsman clearance is a non-negotiable requirement. Hindi pwedeng ombudsman, i-release mo ang clearance mo sa akin. Oy, kasi nag-apply ako bilang congressman. No. Non-negotiable requirement to secure a Judicial and Bar Council GBC nomination for applicants vying for the vacant ombudsman position. Natural, kung hindi makapagbigay ng clearance itong si Boyeng Remulla, disqualified na yan. And fair naman sa iba na nag-apply, kompleto ang requirements. The statement was made after Ting confirmed that Justice Secretary Jesus Crispin Remulla has yet to secure, hindi pala nakapasecure pa, an ombudsman's clearance as the JBC concludes public interviews for the post. Ting cited the JBC's rule, which provide that those with pending criminal or regular administrative cases are disqualified from being nominated for appointment to any judicial post or as ombudsman or deputy ombudsman. Agoy, disqualified pala pag may pending criminal or regular administrative cases. Ang dami ang sinampa ni Senator Amy Marcos. Ang dami, grabe naman si Senator Amy Marcos. Ang daming sinampa. Paano yan? Diba? One of the requirements under the rules is an ombudsman clearance. That means wala silang pending administrative or criminal case before the ombudsman. Ting explained that it is important for applicants to have ombudsman certification that they have no pending cases, since if appointed, he will be the one investigating and prosecuting government officials for graft and corruption. Tama. Mahirap naman kung ombudsman ka tapos may kaso ka sa ombudsman. Di ba? Nakakatawa naman. Para yatang hindi nakakatawa lang ako ba? Yung si Boyeng ba, gusto niya maging ombudsman pero may pending cases siya. Sabi dito, because the ombudsman is the one prosecuting and investigating our government officials. One of the qualification is probity. So that means dapat of good moral standing and of good moral character sila. Sabi ni Attorney Camille. When asked if Remulla is still in the race, Ting clarified that he is given until the day of final deliberations to submit his clearance. She announced that these deliberations are expected to take place in the next few weeks. Malapit na. Failure to submit the clearance by the day of the deliberations will automatically disqualify an applicant from being included in the shortlist to be submitted to the President.
Oh, so kailangan talagang hanapan ng paraan ni ni Boyeng Rimulya na makahanap siya ng clearance from ombudsman. Pero si Senator Amy Marcos hindi papayagan 'yan. 'Di ba? Kanina nga na interview si Senator Amy Marcos, sabi niya, hindi ko papayagan. Mag-asaran tayo. Oh, so ito kabibig ba? At the same time, may binulgar si Senator Amy Marcos. Ano yan kabibig? Tungkol sa plano daw di umano ni Boyeng Rimulya kung siya na ang ombudsman, ay sasampahan niya na maraming plunder cases si VP Sara. Kung hindi nadala si VP Sara sa impeachment, baka madadala si VP Sara sa ombudsman plunder cases na makukulong si VP Sara once makakaupo si Boyeng Rimulya. Naku, ito daw yung plan C ng mga demonyo. Halka! Grabe naman si Dr. Amy Marcos. Senator Amy Marcos, no? So, ito kabibig ang interview part ng interview, press con kanina ni Senator Amy Marcos sa kanyang pasabog tungkol kay Boyeng Rimulya. Let's watch. Napakasimple na mga pangyayari dyan, nagkakagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa PI. Hindi rin sila umubra sa impeachment. Kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boyeng maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027. At hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, at baka pati ako. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Tinutukan ko ang Plan A nila na People's Initiative Chacha. Binuking ko ang Plan B, yung impeachment, para mawala sa landas nila si VP Sara sa 2028. Ngayon, nasa Plan C na po tayo. Sa ombudsman naman. Naunpay, nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso nung May 2, nandun ako sa ombudsman. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan. See? Para kayong mga kabayong na katapalodo sa 2028, 2026 pa lang ngayon. Correct. Napapabayaan nyo ang bayan sa kakaisip ng ambisyon at paraan paano nyo buburahin ang mga nakaharang sa mga maiitim ninyong plano. Nasa 2028 na kayo. Correct. 2026 pa lang. Paano makakaligtas at mabubuhay ang Pilipino 2026, 2027, paano makakaraos? Hindi sila tulad ng mga buwaya na kaya sa lupa at lumalangoy sa baha. Correct. Walang pakialam. Ngayon, ang OMB, bantayog ng katwiran para sa mga lingkod bayan. Pati ba naman yan, gusto ninyong baluktutin? Habang nagsusumikap ang lahat ng tapat, habang ang lahat ng Pilipino ay galit dahil gustong makakita ng tuwid, habang pilit naming nire-reband na tuwid ang sistema, eto kayo at pilit nyo kinukulot, binabaluktot, ginugulo. Ang OMB ay opisina, hindi parlor. Tigilan nyo yan. Correct. Ang mensahe ko naman, kay bagong Deputy OIC Ombudsman Vargas ay simple lamang. Kung nayayanig ka na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta ni April Boy Regino. Kapag nariyan na ang suhol, itaas mo ang iyong dalawang kamay ng ganito at sabihin, hindi ko kayang tanggapin. Alerg na si Senator Amy Marcos. Ikaw na talaga, Senator Amy Marcos. Ang galing. Di ko kaya tanggapin. O yun, kabibiga, yung ang trending news ngayon kung saan, Boyeng Rimulya, paano yan? Sabi ng Korte Suprema, no ombudsman clearance, no nomination. So, anong, di ba? Ano yan? Please, wag naman Rimulya. Wala talagang pag-asa ang Pinas.
May itim na balak yung mga demonyo ang kakapal. Sana ma-stress si Boying para ma-stress. Tapos, uy, wag ka mong gayon ha. Ito pang sabi, ay nako, kinarma na, pinapadisqualify ng Korte Suprema. Halata ang Korte Suprema ayaw kay Boying Rimulya. Yan ma. Pag si Boying pa, nako, delikado si VP Sara at posibleng tama si Senator Amy Marcos. O yan kabibig ang mga komento ng ating mga netizen. Ano ang iyong reaction hinggil dito? Comment down below. Nako, karma na ba ito kay Boying? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.